Lin Feng, sa panahon ng paghina ng espiritu, bihira na ang mga cultivator. 10 taon na ang nakalipas. Nakarating ka na sa yugto ng nascent soul. Ngayon ay wala nang katapat sa mundo. Malapit nang magwakas ang buhay ng iyong guro. Bumaba ka sa bundok at simulan ang iyong paglalakbay. Guro, ang iyong pisikal na anyo ay magsasama sa tela ng langit at lupa. 10 taon na ang nakalipas. Pilit akong pinapunta ng guro sa bundok para mag-cultivate. Kamusta kaya si nanay, tatay, at Xiaoran? Huwag kang lalapit, hindi ko kinainisan ang kotse. Kung hindi ikaw, ang gasgas na ito ay nagkakahalagang 500,000 piso. Pagbibigyan ka namin ngayon, aliwin mo kaming magkakapatid ng maayos. At quits na tayo. Sino ang may lakas ng loob mang-api sa kapatid? Saan galing ang kalyaheng ito? Alam mo ba kung sino kami? Sinusuportahan kami ng Angkan Leng. Buong lugar na ito ay sa akin, mga gwardya. Putulin ninyo ang mga paa at kamay niya. Pakainin ninyo sa mga asong gubat. Primordial na pagkakaisa. Globo. Anong nangyayari? Teknikang paghahalo ng yinya. Tigilan mo akong halikan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Paano niya alam ang demonyong sining? Pagbaligtad ng sansinuko. Kuya. Ipagkaloob mo ang buhay ng asong ito. Ako'y magiging aso mo mula ngayon. Susundin ko lahat ng utos mo. Sige, kung yan ang gusto mo. Magbago ka. Yamaw, ayaw mo sa pagkatao. Maramdaman mo ang buhay bilang aso. Kuya, ikaw na ba talaga yan? Xiaoran. Nakauwi na ang kapatid mo. Noong bigla kang nawala, ginastos ni nanay at tatay ang lahat. Sa paghahanap sa pagkatapos kinuha sila ng makapangyarihang angkan. Gamitin ko ang makalangit na paningin. Umandar. Kakaiba, isang napakalaking enerhiya ang gumugulo sa aking espiritu. Siguro pagkatapos ng pagtagumpay sa tribulasyon, kapag natutunan ko ang makapangyarihang kalooban, malalaman na ang katotohanan. Huwag kang mag-alala. Makakahanap tayo ng ating mga magulang. Ako si Lin Feng, nagbalik na walang kamatayan. Hindi na muling may sinuman ang makakapinsala sa pamilya ko. Xiaoran, panoorin mo ang himalang ito. Pagbaligtad ng langit at lupa, yan na. Kuya, ang galing mo. Anong ginagawa mo? Nadumihan mo ang damit ni kuya? Magsalita ka. Paano mo ito aayusin? Magsalita ka. Paano natin ito lulutasin? Ano ang plano mo? Si Huang Qiesheng yan mula sa Diwa Aitan. Maraming buhay na ang nawala sa kanyang kamay. Wala tayong pagpipilian. Ang kanyang mga tauhan ay pawang mga dalubhasang mandirigma. Dilaw na rango ang kanyang antas sa sining pandigma. Ang Torrentadong to ay patay na. Ang kapayapaan ng susi sa kaunlaran. Huwag kang makipagtunggali sa bata. Umalis ka na. Ayoko sa mga walang kwentang huwad na bayani. Tulad mo, magsalita ka. Paano ito malulutas? Ano ang mga kondisyon mo? Dalawa ang pagpipilian mo. Una, bayaran mo ang nasirang damit ng amo ko. 88,800 lahat. Pangalawa, ipapasama ang babae sa amo ko ngayong gabi. Ikaw. Anong nangyari? Ano ang nangyayari? Bakit lumilipad si Daozai? Napakalakas na presensya. Umupo pa kung mahal mo ang iyong mga paa at kamay. May kapit yang lalaking yan. Mandirigma ka rin pala, hindi masama. Ngunit sa paningin ko, isang palaboy ka lang na nagpapakita ng trick. Kaya kitang durugin. Sa isang kamay lang. Bukas ng umaga, may dadagdag na 2 bangkay sa ilog Pujang. Sayang, tandaan mong bayaran ang mga nasirang gamit. Paghahandang mamatay. Napakalupit na lakas. Walang hinulugan si Huang Qiesheng. Todo bigay mula pa lang. Ang batang yun ay magiging giniling na karne. Impossible. Ang pinakamalakas kong suntok ay basta na lang naharang. Boss, Sino ang nangahas manakit sa amo natin? Ano ngayon? Isa kayang Mystic Rank na mandirigma yan? Boss! Boss, hindi pagkakaunawaan lang to. Humiling ka ng tawad sa kapatid ko. Ngayon din, patawarin niyo kami, binibini. hindi naman ako ganun katanda. Dalagang binibini. Tumatak ang pangalang Huang Qiesheng sa loob ng 20 taon sa ilalim ng lupa. Walang kahihiyan, tigilan ng pananakot sa mga tao. Opo, alis na tayo. Bilis! Bilis! Bata, nagkamali ka. Hahanapin ka ni Huang Qiesheng. Ang mga nasa likod niya ay wala sa antas mo. Ituturo ko sa'yo na may laging mas malakas at langit sa ibabaw ng langit. Elder Ma, si Qiesheng 2. Naipako ako sa karinderya. Sino ang nangahas sumalungat sa akin? Si Elder Ma, nandyan ang mga salarin na umatake sa atin. Sila nga. Hoy, dalaga, huwag mong isiping panangga ng kapatid mo ang magpapalaya sa'yo sa batas. Sa pagdalo ni Elder Ma ngayon, wala nang makakakupop sa'yo. Batang lalak, ayokong mambastos ng nakababata. Pero ang daya ng pamamaraan mo, lumabag sa ating patakaran, lumuhad ka, magmano ng 3 beses kay Qiesheng. At tapos na ang usapang ito.
Ikaw ay, Walang galang. Siya ang tagapagtanggol man ng Angkanle. Namumuno siya sa buong Outer Bond. Ni hindi mo siya kilala, pangahas kang magmalaki sa Cebu City. Hoy, bata, nakakamatay ang aking Lightning 5 Wave. Hindi mapipigil ang lakas nito kapag nailabas. Ayokong gamitin ito ngayon. Masdan mong mabuti. Ano ang balak niya? nahahabag si Elderma. Maniniwala ka sa pagbasag niya ng mga ladrilyo. 5 ladrilyo sa isang hampas. Nakita nyo, binasag kong 5 ng walang gamit. Dinurog kong 4 na block. Nakikita mo bang magkaiba tayo? Kapag hinampas kita, hindi ka makaliligtas. Talaga namang si Elderma. Darating ang kulo. Hoy, Paslet. Ngayon alam mo na ang kapangyarihan ni Ma. Nakuha ba natin ang labada? Sa tingin ko, Nakuha ba o hindi? Ang kapal ng mukha mong hamakin si Ma. Halatang halata. Iniinsulto ka nito. Tumanggi ka, pagdusahan mo, huwag mo akong sisihin kung masaktan ka. Panimulang tindig ng Lightning 5 Whip. Ito ang panimulang tayo ng Lightning 5 Strike Whip. Sa wakas, gumalaw na siguro Ma. Unang hakbang, kidlat na kislap. Sino? Sinong magtatangkang umambush sa akin ng palihim? Sinong duwag ang sumugod kanina? Baka ang binata yon? Imposible. Mula sa kalayuan, hindi pwedeng siya. Muli. Pangalawang hakbang, dagandong ng kulog. Pagbabago ng enerhiya. Pangatlong hakbang, daluyong ng bagyo. Pang-apat na hakbang, pagbuhos ng ulap. Panghuling hakbang, hatol ng langit. Susumikap lang akong, bakit mo ako inata? Nabaliw na ba si Guruma? Bakit di ko makontrol? Guruma, magising ka, gising. Gumamit ng itim na mahika ang panyagang yon. Pinagsama ang 5 hakbang. Papanaog na ang panghuling teknik. Takbo na kayo, nabaliw na siguro Ma. Lumabas na kayo. Guro Ma. Ayos ka lang ba, Guruma? Ako'y naging padalos-dalos at di nakaiwas. Walang dangalang kabataan ngayon sa labanan. Natalo si Guro Maria. Itinago ng binatang yon ang tunay niyang lakas. Guro Ma, teknik ng pagkakulong sa lupa. Pinahintulutan ba kitang umalis? Hoy, kuya, di na natin kayang ipagpatuloy ang laban. Mauwi ito sa kamatayan. Binibining yang madam. Magmungkahi ka naman. Kuya, bukas ang kaarawan ko. Huwag nating hayaang sirain nila ang ating pagkakasama. Payagan mo na siyang umalis. Bayaran ng mga nasirang gamit. Babayaran namin. May tapang ang binatang ito. Sayang at nasaktan niya ang angkan ng Leng. Bibilangin na lang ang araw niya. Huwag mong isipin na ang kapatid mo, pangatlong klaseng kung fu ay espesyal. Sa paningin mo, ang paglapastangan sa pamilya Leng ay katumbas ng kamatayan. Papunta na ang kapatid ko. Naghihintay ka sa kuya mo. Gusto mo ako na lang maging kuya mo. Hindi kailanman. Tigil. Kuya, Si Auran, pasensya na nahuli ako. Ang kapal ng mukha net, si Binatang Leng ang nagpapatakbo ng Zinho. Bilang tagapagmana ng pinakamakapangyarihan, siyang mapagmalakit, sisingilin ka. Mga hampas lupa, inapi si Ima. Alam mo ba kung sino ako? Sa buong syudad na ito, walang humahamon kay Leng Ausyan, sa ang liblib na baryo kagaling. Nasaktan si Binatang Leng. Boss, ayos ka lang? Hindi kita pinapakain ng walang kapalit. Hulihin nyo. Cosmic Shift. Hind, ang baton ko. Naging tsinelas? Sugurin. Patayin nyo. Patumbahin. Gulong-gulo. Papatayin kita. Hoy, Sino ba talaga tong lalaking to? May salamangkero. Takbo na. para. Sumama ka sa akin. Kukuha tayo ng gusto mo. Bag, alahas, pumili ka. Siya, walang-wala yan, walang sasakyan. Chell's Transmutation. Ano tong kalat? Nasaan kotse ko? Huwag mag-alala, magtatrabaho ako para sa atin. Mahal, alam mo ba ang sports cars? Tabak, dumating ka. Si Auran. kuya. Lumilipad ako. Biglang lumipat. Ito ang pinakamaganda regalo sa aking kaarawan. Ganyan talaga ang nangyari. Ipagiganti mo ako, ama. Talagang lumipad sila? Sumpaan ko, totoo. Hush! Parang rocket ang bilis. Ama, humanap ng magaling na doktor. Tingnan ang sirang utak. Pero ama, Mahalaga ang retreat ko ngayon. Hindi ako matikialam. Ipag-utos. Bantayan si Lin Feng. Opo. Maligayang kaarawan. Narito na siya. Pare, nakarating ka.
Ipapakilala ko ang kapatid ko sa inyong lahat. Siya pala ang kapatid ni Xiaoran. Pangkaraniwan lang, may chismis na kayo raw ay tinalo sina Huang Qiusheng at Master Ma mula sa Ma Corporation. Nagmamalaki ka lang, si Master Ma ay dalubhasang mandirigma, ang kanyang 5 lightning whips. Hindi kailangan ng 5 palo, natalo mo siya. Hindi mangyayat. Mas pipiliin ko si Senior Zhao Chayan. Yan ang tunay na lalaki. Gino, mali ang napuntahan. Nasa tamang lugar ako. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng malaking pulang sobre. Ako na ang bahala. Hindi ba kita binalaan, Reyes? Sino ka ba? Huling babala, umalis ka na. Ang pogi ni Senior Zhao Chayan. Pambansang kampyon siya, sa taekwondo, ang tunay na kakayahan ang nagbibigay katiyakan. Mga bata. Kuya Kiyang. Pinapalayas ako nitong hampas lupa. Mga kapatid. Kuya. Sinabihan ako nitong loko na umalis. Daan natin siya. Hindi mo ako kilala? Sino ka? Mula ako sa pamilya Leng. Ang yabang mo kanina ah. Baliin ang mga binti niya. Tumigil kayo. Anong nangyayari sa kanila? Anong nangyayari? Pagsasayaw. Tigil, Davao. Di ko mapigilan, kuya. Tumigil na kayo. Hihinto rin sila pag napagod na. Ikaw pala ang may gawa. Hindi ito sa lamang ka. Magic ito. Marunong ng magic si Kuya Xiaoran. Hypnosis lang to. Ang mga bihasang manghihipnotis, kayang kontrolin ang galaw ng tao. Sa ilalim ng mga kondisyon, huwag mong isiping ang mga madilim na gawa ay magpapalamang sa'yo. Ang pogi ni Brother Feng. Ang galing mo, kuya. Huwag mo akong hamunin. Ang makipag-away sa pamilya Le ay hindi maganda ang kinahinatnan. Sino ang may kapal ng mukha? Sino ang may lakas ng loob? Nakikialam sa angkan ng Leng. Sino itong lalaking ito? Si Ginoong Deng ang hari ng Hilagang Xinhui. Pinakamayamang magnet sa buong rehiyon. Kilala sa mga walang awang pamamaraan. Yang dalawa sa likuran niya, mga pangunahing mandirigma. Kapag sila'y kumilos, dugo ang tatagas. Ginago tayo ng kapatid mo. Ginoong Deng, itong walang kwenta. Sinubukang agawin ng babaeng ito sa inyo. Tinanggihan ng alok ko, at pinagbuhatan pa ako ng kamay. Hindi lang ito kahihiyan ko, kahihiyan din ninyo ito. Ang tagal kong hindi nakakita ng bagong big. Kunin mo siya. Ginoong Deng, ako si Zhao Tian ng Korporasyong Zhao. Kasama ko sila. Igalang niyo ang pangalang Zhao. Katawa-tawa. Ginoong Deng. Sino ang naglakas loob sumampal sa akin? Humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Ngayon din. Gagapangin kita. Parang langgam na dudurugin. Dudurugin kita. Parang pagdurog ng langgam. Ganun lang kasimple. Binatang si Deng, ayos ka lang? Nababaliw ka na ba? Tapusin mo na siya. Isang hamak na tulad ni Deng. Ako na bahala, Jit. Dahan-dahan natin to. Sino naman to? Si Jin yan. Mid-level na Xuanwu expert. Kilala sa malulupit na galaw. Pinatalsik ng Martial Arts Association. Jin. Jin, ang haba-haba naman. Dahil kakatwa pangalan niya, tinatawag na lang namin. Ha? Nako, patay na kapatid ni Xiaoran. Senior, huwag kang manonood lang. Kapag may kapangyarihan, may pananagutan. CJ, dahil ganito na, ako na ang kikilos. Kahit maglaban man tayo, Deng, si Zhao Qian ay walang kinatatakutan. Ang Golden Bell technique ko ay perpektong-perpekto na. Parang itlog laban sa bato. Bali na braso mo, Totoy. Senior, ikaw. Ikaw naman, paslit, mga daya mong yan. Walang saysay sa tunay na martial artist. Walang kwenta dahil iginagalang ko kabataan mo. Ikaw ang unang sumalakay. CJ. Master Jin. May kakayahan ka rin pala. Minamaliit kita. Mabuti, masdan ang maalamat na. Black Dragon 18 hagis ng Jin family. Ginoong Jin, Hindi ko inakala, may kaya pala si Lin Feng. naitama ni Lin Feng ang pressure punto ko. Nabawan ako ng pag-iingat. Ngayong ganito na ang sitwasyon. Ipapakita ko sa'yo ang nawawalang sining ng Jin na 18 hagis ng itim na dragon. Kuya, ingat. Ang 18 hagis ng itim na dragon, hango sa 18 palmada na sumusupil sa dragon, 18 nakamamatay na teknik, malupit at mabagsik. Delikado siya.
6, 7, 8. Kahit ang pinakamatibay na baluti, di matatagalan ang hagupit na ito. Huwag. Susuko na. Di ba 18 dapat? 10 galaw pa ang natitira. Batang lalaki. Binata. Dapat may katamtaman sa lahat ng bagay. Huwag isipin na ang pangunahing martial arts ay gagawing hindi ka masusupil. Hindi dapat. Ganito kainit ang ulo ng mga binata. Kayong dalawa lang ang masasaktan. Hayaan ninyong ako ang mamagitan. Lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Jideng. At ialay ang babaeng ito sa kanya. Saka pa lang natin ito paglalakipan. Hindi ba kayo dapat ang lumuhod? Kung ganito na nga, ako na ang magpapalamig sa inyo. Ika-9 na henerasyong tagapagmana ng Rapid Fist. Zhang Jiufeng. Ipakita mo. Ang galaw mo. Ang galaw niya ay napakalakas, na may kasabay na shockwave. Si Master Zhang at Jin Chenggu ay hindi magka-level. Kaya pala, Rapid Fist, pagmamadali. Galing ka rin sa Taiji School? Hindi mo ba na-enjoy kanina? Mga pangunahing kaalaman lang. Walang galang. Ang lakas ng loob mong hamakin ako. Nakaabot na si Master Zhang sa unang yugto ng paggamit ng panloob na lakas. Ibig sabihin, nalapit na siya sa Earth Realm. Taiji Convergence. Mag-ingat kayong lahat. Master Zhang. Wala siyang kwenta. Kawawang basura. Sino ang nagpahintulot na umalis kayo? Pag-sorry kayo sa kapatid ko. Ngayon din. May lakas ka bang patawag ako? CJ. Maghintay ka lang. Alis na tayo, Master. Master Zhang. Kuya, ang kasa ni Yang Master Ding ang pamilyang Leng. Ang daming eksperto nila. Natatakot ako. Huwag. Sa mga tulad niya hanggat hindi natin winawasak ang kanilang loob, hindi sila susuko. Hoy, binatang Panginoon Leng, si Deng Xianbing ito. Alam mo ba kung anong oras na? Hating gabi na, wala na akong magawa. May gumagalang sa teritoryo ng Leng. Binugbog ang mga tauhan ko. Diyan. Binatang Leng, bakit kayo mismo ang dumalaw? Sino ang may lakas ng loob sumalungat sa angkan ni Leng? Kahit mga tauhan ko ay hindi nakatakas. Kayong nang api muna. Itong dalagang ito, para sa inyo ang kanyang tadhana. Hindi ito simpleng sampal. Ito'y kahihiyan sa inyong mukha. Magsalita ka, baling braso o baling binti. Pumili ka. Natahimik ka bigla. Nasaan na ang kayabangan mo ngayon? Puro salita walang gawa. Gago. Kuya, bakit? Tumahimik ka. Kuya Lin, Kuya Feng. Kuya Lin Feng. Sino talaga ang kapatid ni Xiaoran? Kahit si Binatang Leng ay takot sa kanya. Kuya Lin Feng, alam kong huli na ang lahat. Hindi sapat ang mga salita. Alam mo ang hinihingi. Ipakita mo ang totoong pagsisisi. Kuya, Binatang Leng. Magsorry ka at quits na tayo. Ha? Halika rito. Ngayon di. Kuya Feng, patawad. Huwag ka nang sumigaw. Dahan-dahan lang. Bawasan ang galit. Palayain mo sila. Yamang sinabi ng kapatid kong baba. Tapos na ito. Umalis na kayo. Opo. Naiintindihan ko. Ang pogi ni Kuya Feng. Kuya, palalampasin natin ito. Tawagan mo ang lalaking yon. Sabihin mong gutom ako sa isda. Pero binabalaan tayo ng matanda. Bawal makipag-ugnay nang wala siya. Nakakubli ang ama. Hindi na ako makapaghintay. Naiintindihan. Lin Feng. Saktan mo ako, pero huwag mo akong insultuhin. Ginising mo ang galit ni Leng Aosha. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Walang katapusang pagdurusa ang naghihintay. Takbo, Lin Feng. Kalangitan at lupa, walang hanggan. Eight Wenru. Lin Feng. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Umalis ka na. Mga eksperto sila ng pamilya Leng. Sinadya ka nilang maakit dito.
Ano, pinapapatay ako niyang Master Leng sa isang ordinaryo? Nagawa kong mag-isa. Pabagsakin ng buo, mga mercenary noon. Sa lupain ng Daxia, narinig mo na ba ang kultura namin? Diretsuhin mo. Ikaw si Lin Feng. Binata, siya siksiway mula silangang isla. Di maarok ang kapangyarihan niya. Mag-ingat, galing kami sa Martial Alliance. Sinubukan siyang pigilan, pero kahit magkakasama, di namin kaya. Huwag kang padalos-dalos. Mga gulo-gulong tanga. Nakilala niyo pa rin ako. Mukhang sikat ako dito. Pero sa inyong Daksha, tawagin niyo akong Laumo. Huwag kang lalaban o pagdusahan mo ang bunga. Gusto kong makita kung ano ang abutin ko. Ang bilis, galaw na katumbas ng mga dalubhasa. Ito ang kapangyarihan ng Phantom Ninja. Kaya pala nung labanan kami, di siya seryoso. Delikado. Lumabas ka na. Imposible, Lin Feng. Pinipilit mo ako gumamit ng lakas. Shadow Clone Technique. Ang maalamat na shadow clones, dito sa Daxia. Lin Feng. Di mo malaman kung alin. Ang tunay na ako? Mga ninja ng silangang isla, naging ganoon na lang ang antas ninyo kahit clone technique lang. Kailangan pa ng tao ngayon. Nani, para sa perpektong sabay. Kami magkapatid, magkasama simula pagkabata. Pati pagkunot gamit parehong daliri. Nag-ensayo hanggang magkasinggalaw na kami. Paano niya nakita? Ipapakita ko sa'yo. Ang tunay na clones, mga espiritu ng langit at lupa. Ipakita ninyo ang inyong anyo. Nagdodoble ba ang paningin ko? Paano niya ginagawa to? Kahit ang Diyos ng mga ninja, di makakagawa ng ganito kadami. Paano? Imposible. Nani? Hindi pwede. Kuya, teka, kuya. Takas na sila. Patriarch, ipinadala ni Young Master si Lao Mo kay Lin Feng. Pero nabigo si Lao Mo. Kalimutan mo siya. Isang langgam lang. Una ang pagwasak sa pamilyang An. Sabihin mo kay Master Kuga. Mahal, ang saklap ng pagkamatay mo. Paano bigla na lang natapos? Dapat itong itim na salamangka. Sumambulo. Buhay na patay na bangkay. Anong nangyayari? Boss, Ikatlong biktima nitong buwan na, kung magpapatuloy ito, kaya ba nating magbayad ng bilyon? boss, sa konstruksyon, may iyak ng mga bata. Tuwing gabi nitong huli, sumpa ba ang lupain ito? Sabihin mong kumuha ng tunay na manggagaway. Bakit itong pekeng ito? Ang huling tatlong dalubhasa ay nabaliw, nabulat, o naglaho. May potensyal ang bagito. Susubukan namin ang lahat ngayon. Isa pang gago ang papatayin. Tamang-tama ang oras. Kailangang pakainin ng mahal ko. Maghukay. Tianming, huling pagkakataon. Mabaygo ka ulit. Pasensyahan kayong dalawa. Maghukay ng malalim. May narito. Tignan. Tignan dito. Boss, kita mo to. Sabi ko may kakaiba siya. Walang hiya kang gago. Lakas ng loob mong hamanin ako. Triple-in soul array ay walang tatalo sa panahong ito. Hindi kayo mabubuhay. Kanina'y tahimik pa. Bakit biglang umiip ang hangin? Anong nangyayari? Masamang pangitain. Nagkamali. Kailangan ko ang dugo mo. Halika rito, halika. Arui. Sapat na to, di ba? Isang patak lang sapat na. Hoy. Paano ito nangyari? Isang ordinaryong tao. Hindi makakatalos ng paraan ko. Meron siyang gabay espiritual ni Zongren. Hindi pa to tapos. May galing ang batang yon. Ibang-iba siya sa mga impostor. May tunay na tall enter sa wakas. Hindi ito multo, gawa ng tao ang lahat. May gumambala sa Feng Shui. Kumukuha ng masamang enerhiya mula sa palibot ng lugar, gumawa ng Triune Illusion Array. Isang ipinagbabawal na ritual. Sino ang ginalit mo para dito? Gusto ng pamilyang Leng sa property sa Yongen Street. Pero kami ng anang nanalo. Siguro may hinanakit sila. At saka, may kakaibang nangyayari sa kumpanya. Pati anak ko naapektuhan. Tulong. May tao, inatake na naman ang binibini. Matabat walang pera, kahabag-habag na talunan. Tarangkahan ng espasyo, bukas na. Hoy, hindi ba't si Lin Feng ito? Para bisitahin ako, di ba? Fangtong ay akin na ngayon. Ipapakilala ko siya. Ito si Murong Haochen, ang aking nobyo. Pangulo rin ng grupo Anshi. Ang ating Haochen ay personang hinirang ni Chairman An.
Alam mo ba ang pagkakaiba ninyong dalawa? Isang walang kwentang tulad niya, hindi makapag-asawa kahit sa karaniwang pamilya. Palakang nangangarap ng gansa. Hayaan mong maliwanagan ka. Ikakasal kami sa susunod na buwan. Tiyak na sasaktan at puno ng pagsisisi. Nakakaawa, talaga. Ngunit anong magagawa mo? Eksakto. Ang kahinaan ay nag-aanyaya ng paghama. Kahit paupuin natin siya, na lumuhod at humalik sa sapatos. Walang magbaba. Hawkshen, sa susunod na buwan, siguraduhin ibigay mo sa akin ang boda na di malilimutan. Huwag kang mag-alala. Gumastos ako ng 1 milyon upang ireserba ang buong diwaitan. Ang mga paputok ng buong lungsod ay sisilaw para sa'yo. Aaminin ko na. Narito ang libreng payo. Magkaaway ang inyong mga tadhana. Ang kasal na ito ay talo. Darating si Chairman An. Sinabi niyang partikular, may darating na mahalagang bisita. Ilabas niyo na tong asong ito. Mga gwardya. Palayasin ang walang hiyang ito. Nang himasok ka pa sa aking teritoryo, kung hindi kita wawakasan ngayon, hindi ka rapat-dapat sa pangalang Murong Hauche. Mga gwardya. Tigil na. Chairman An. Sandali lang sa pwesto, wala nang respeto. Ngayon ay, sasawayin kita ng maayos. Siya nga ba si Chairman An? Ano ang nangyayari? Dosko, ang lupit naman. Chairman An, ano ang problema rito? Ito si Master Lin, panauhing pandangal, tagapagligtas ng krisis sa Yongen Street. Bulag ka ba? Huwag kang magpakitang gilas. Isa lang akong cultivator. Siya. Panauhing pandangal. Pinagdudahan mo pa ito? Huwag. Huwag mo akong paluin. Tama na. Papatay mo siya. Taos puso kong ikinahihiya ang pangyayaring ito. Dakilang Master. Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Mahabag po kayo. Pabayaan niyong magkupas ang hamak na ito. Bayaan silang umalis. Lahat kayo ay tanggal na. Umalis kayo sa Xinhu agad, o harapin ng parusa. Walang kwentang babae. Sinira mo ang buong kinabukasan ko. Sasakalin kita. Master Lin, ang anak kong babae ay inuusig. Sinasalakay lahat ng makita. Tulong! May tumulong. Bumalik ang karamdaman ng binibini. Tulong! May tumulong. Inatake na naman ang binibini. Tawagin si Ranran. Ranran, dali, bilasan niyo, pigilan si Anren. Kunin ang manggagamot. Dumating ang 2 bihasang doktor. Si Irki, yung may bandana. Daw pagkatapos ng aksidente, napunta siya sa mahiwagang lugar at natuto ng makalangit na lunas. Kumusta na siya, mga doktor? Pasensya na, wala na akong magawa. Ito si Maestro Li Shaizen ng lambak ng halamang gamot. Taglay niya ang maalamat na 10 karayom ng kaluluwa. Anumang sakit ay gagaling sa 10 karayom na ito. Ito ba ang maalamat na 10 karayom ng kaluluwa? Sumisibad na parang kidlat. Matatag na tumatagos. Talagang nakakamangha. Dumating na ang himala. Dokli, anong nangyayari? Umubo ng dugo ang anak ko. Malubha na ang lagay ng anak mo. Hindi ko na mababago ang kapalaran. Himalang manggagamot. Iligtas si Anran. Doktor, pakisagip siya. Talagang si Master Lin. Chairman An, huwag kang magpakabobo. Ang kondisyon ng iyong anak, kahit ako di mababago ang kapalaran niya. Huwag kang maniwala sa mga impostor. Nato, tutu, wala talagang makakatulong. Sigurado ba si Master Lin? Pag nagtagal pa, huli na ang lahat. Tigil. Iwan mo siya dito. Sinusunod ko lang ang protocol. Kanino siya nagsasalita? Walang may alam. Pangkukulam to, humihina pa siya. May koneksyon ako sa direktor nyo. Bilang pakitang gilas, pakawalan mo siya. O magkakaroon ng karahasan, at masasaktan ka. Usog. Ranran, gising ka na. Kumusta pakiramdam mo, Ranran? Ano? Okay naman ako. Salamat sa langit. Gising na siya. Impossible. Salamat, Master, sa pagsagip sa kanya. Tanggapin mo ang pasasalamat ko. Himala. Tunay na himala ito. Hindi sakit ang problema ng anak mo. Nilason siya. Ano? Ito. Malamang ang pamilyang Leng ang may gawa para lipulin ang pamilyang An. Handa na ba lahat? Opo, Pangulo ng Pamilya. Nakapaligid na tayo sa residensya ng An nang hindi mababasag na balakid. Ipaalam kay Master Zheng Yijian. Zheng Yijian, sa labanan ng Golden Bay. Pinatay mo ang aking kapatid sa digmaan. Nakakahiya si Zaza Fei bilang Diyos ng digmaan. Xiao Chun, wala nang dapat pang sabihin. Kung tunay kang kapatid, saktan mo ako. Sige na. Sandali. May huling salita ka ba? Mga talulot. Huwag mong ikalat yan. Nababawasan ang bilis ng tibak ko. Naiintindihan. Malaking kahihiyan. Sitok sayaw siya. Ha? Ito ang talulot na pumapas lang sa Willow. Akala mo ba dekora sayon lang ang mga talulot? Kasuklam-sukla, walang hiya.
Karapat-dapat sa titulong Diyos ng Espada, sa isang kisap mata, naitawid niya ang kahabaan. Pinakamagaling ng pamilyang Leng ang dumating. Malalagot ang pamilyang An. Hahaha. Talagang magaling ang tagapagtanggol ng An. Guru Cheng Seochun, natalo ang 5 misteryosong salamangkero. Pero nandito ang Diyos ng Espada. Mamamatay kayong lahat ngayon di. Xiao Chun. Patawarin mo ako, Kuya Xiao Chun. Okay ka lang ba, Kuya Xiao Chun? Hindi mo ba ipinangako ang pagkain? Bakit nag-away ang lahat? Master Lin, bakit nandito ka? Birthday ko ngayon. Ako ang nag-text sa kanya. Tinatawag siyang master ni tagapanguluan. Sino siya? Daw pinagaling niya si Miss Anne. Pagpapagaling hindi ibig sabihin marunong lumaban. Wala siyang aura ng martial artist. Talagang wala, hindi siya kalaban. Kissing Yi-jan. Sayang ang pagka-excite. Kahit si Kuya Spring hindi kaya sa kanya. Isa pang taang naghahanap ng kamatayan. May huling salita ka ba? Nagugutom na ako. Meron bang pagkain? Opo. Gusto ni Master Lin ng karne ng dragon? Kukuha ako para sa inyo. Gagong hinayupa. Kinutya si Master Zeng. Galit na galit si Master Zeng. Sa mga walang respeto. Maging patatas na hiwa-hiwalay ka na. Subukan mo ang Dragon Sword Strike ko. Nasaan siya? Nahati ko ba siyang naging alikabok? Tapos na. Nasaan yung chili sauce? Kailan siya nakaroon doon? Tiyak na tinamaan siya ni Master Zeng. Dapat siya ay giniling na ngayon. Ang panalo kay Old Mo ay patunay na may kakayahan ka. Walang mas mabilis sa aking espada. Minaliit kita. Inigit niya ang espada. Hindi ako makahinga. Grabe ang pressure. Ito pala ang kapangyarihan ng Golden Wave Swordsman. Gusto yata ng langit na wakasan ng pamilyang An. Para maging dalubhasa, kailangang magpakapon muna. Upang mabisadong matutuhan ang teknikang ito, kailangang talikdan muna ang pagkalalaki. Posibleng nauna ka nang. Ngunit buo mo itong matututuhan, mamatay ka na. Nasaan siya? Anong nangyari kay Guru Zeng? Anong nangyari? Sa sandaling iyon, bakit parang malapit na ang kamatayan? Walang makita kahit kay Titi na lakas ng martial arts sa kanya. Posible kayang ang kanyang kapangyarihan ay lumalagpas sa aking pangunawa? Imposible. Ako na ang magkakabit nito. Nababaliw ka na ba? Iniwan ng Diyos ng Espada ang brasong ito. Lahat ng litid ay naputol. Paano? Kahit si Huatwo, ang banal na manggagamot, ay hindi na makakaligtas sa kanya. Guru Lin, huwag na tayong magkunwa. Wala nang pag-asa ang kamay na ito. May lunas pa ito. Gamitin ang panloob na enerhiya para pasiglahin ang buto at selula. Buksan ang mga meridian mo. Tingnan mo. Ang kamay ko gumagalaw. Gumagalaw talaga ito. Gumagalaw ang kamay niya. Humanga ako sa iyong kakayahan. Ngunit pagdating sa pagpatay, ako ang dalubhasa. Lalong lumalakas ang hungkag na hangarin. Hulingan nyo ng tibak na pamatay masama, silangan ng pagsikat. Hahaha. Tigil ang pagpapakute. Magiging alikabok ka na. Ang mga damit ko, ito'y iniwan ng aking ama. Direktang tinamaan si Master Lin sa hampas ni Zeng Yijian pero nakatayo pa rin. Nakabisado niya ang teknikang ginintuang batingaw. May masamang pangitain ako. Magaling, matagal-tagal na rin, mula huli kong katunggali. Karapat-dapat kang mamatay sa kamay ko. Ang 11 nag-iisang espada. Nakakatakot na kapangyarihan. Ang laking kapangyarihan. Naku, Master Lin, nararamdaman mo ba ang panganib? meron kaming class reunion ngayon. Mahuhuli na ako. Hoy, walang galang. Pangahas ka, hindi mo ako pinapansin, nawala nang walang bakas. Saan siya pumunta? Nawala na siya, ang bilis ko'y lagpas sa limitasyon ng paningin ng tao. Hindi mo ako makikita. Uubusin ko muna mga paa at kamay mo. Sasaksakin ng mga mata mo. Paparamdam ko sa'yo ang takot sa kamatayan ng paunti-unti. Hindi na ako sasalo. Aalis na ako. Tama na ang laro. Ikaw bahala. Master Lin. Basurang walang kwenta. Kapag ako'y lumitaw. Ang tagal nating hindi nagkita. Lin Feng, bakit mo siya tinawag? Yung dapat pumunta, hindi dumating. Yung hindi dapat, sila pa ang nandito. Hindi ba't nakakababa ito ng standard ng mga kaklase natin? Tama ka talaga, Wei Jia. Pangulong Dai. Maupo po kayo. Maupo na po kayo. Lahat, umupo na tayo. Hoy, ikaw. Lin Feng. Oo, si Lin Feng. Anong ginawa mo sa loob ng 10 taon? Nag-ensayo ako ng immortalidad. Nag-ensayo ng immortalidad?
Ang sinasabi ko, Lin Feng, kapag may problema ka, hanapin mo ako. Ako, nag-public na ang kumpanya ko, mag-aayos ako ng trabahong janitor, walang problema. Bibigyan kita ng 2,000 kada buwan, o 3,000, sapat na yan para sa pamilya mo, di ba? Salamat, pero hindi na kailangan. Lin Feng, pumunta ka sa reunion para makipag-network sa mga kaklase, magtayo ng relasyon. Anong pinagpapanggap mo? Kalimutan mo na, kalimutan na. Hindi niya pinapahalagahan. Hindi natin siya mapipili. Lin Feng, kumain ka pa. Mahalang pagkain dito. Hindi mo kaya ito sa normal. Kain ka pa, kami inom na. Tara na, tara na. Hindi ba't siya ang pangalawa sa Grupo An, si An Chayanmi? Si Pangulong An ay isa sa 3 dakila ng Xinhusit, baka alam niyang nag-public ang kumpanya ni Pangulong Dai, kaya siya dumating para batiin. Pangulong An, ang maliit na kumpanya ko ay nag-public. Dahil sa inyong lahat, dumayo pa kayo para batiin ako. Nakakahiya naman pero masaya ako. Tagay tayo, kahit konti lang. Ubusin ko ang baso ko. Tingnan mo ako. Karapat dapat ka ba? Umalis ka dito. Mabuhay po, Guru Lin. Guru Lee. Yumuko si Direktor An kay Lin Feng. Si Master Lin ay may mabuting kalooban. Master Lin. Bilis, ipakita mo ang respeto mo, Presidente An. Ito si Master Lin ang nagligtas sa dangal ng pamilyaan. Di ba ako pwedeng magtagay para sa ating tagapagligtas? Mali ang pagkakaintindi mo, hindi siya Master. Siya si Lin Feng, kaklase natin noon. Isang palamuning walang pera. Tama na. Master Lin, nung nalamang nandito ka, ako'y dali-daling dumating. Di ko inakala, nagagalangin ka nitong tanga. Pakiusap, tanggapin ang aking paumanhi. Hoy, Anong nangyayari dito? ito ay reunion ng klase namin. Ang pagdating mo'y hindi nararapat. Gago ka, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Ulol ka, akala mo kanino ka nagsasalita? Ano? Tanong pa talaga si Presidente An, lagi naman siyang disente. Master Lin, ako na ang nagbayad ng lahat. Magsaya kayo sa pagkain. Kaming magkakaklase. Laging hati sa bayad. Ito'y labis na hindi nararapat. Isang beses lang. Sige, isang beses lang. Dinumisan mo si Master Lin. Formal lang pinuputol ng mga anang relasyon sa'yo. Kung wala ang iyong puhunan, mababang karote ako, man. Para sa ating dating pagkakaibigan. Kalimutan mo na. Isipin mong swerte ka, tanga. Lin Feng, Tandaan mo ito. dinumisan mo ako. Nagpaparenta ako para sa kahit anong trabaho. Self-cooking iron pot ang tawag dito. Peke siguro ito. Bakit hindi ito nasusunog? Anong nangyayari? Umurong ka. Malas talaga ng hinayupak na to. Nakasalubong si Brother Doji sa ronda. Ikaw pala si Lin Feng. May premyo sa mga binti mo. Anong panahon na? Lumang teknik pa rin? Nakatapos ako ng high school. Suka lang to. Mababa ang boiling point ng suka. Kaya ang temperatura dito, parang maligambam na tubig. Boss, lubog na siya. Nanggugulo kay Brother Doji. Umusog ka. Anong tinitingnan mo? Makinig kayo. Sa teritoryo ni Brother Doji, kahit immortal ka pa, susunod ka rin. Turuan kita ng mga patakaran. Basagin niyo mga buto niya. Hubarin niyo ng todo. Gago, huwag kang magalit kung magasgas. Kalabanin si Brother Doji. Kahit Diyos di ka mail iligtas. Sumpa ng manika. Gawin mo. Anong problema niya? Anong ginagawa niya? Anong nangyayari? Nababaliw na siya. Boss, anong nangyari? Anong ginagawa mo? Siya dapat ang suntukin. Boss, di ko alam ang nangyari. May musika sa utak ko, tapos nawala ng malay. Tatlo kayo, tapusin nyo. Yuli. Gawin mo. Hoy, suntukin mo. Ano to? Boss. Nandyan siya. Gagantay si Brother Doji. Parusa ng langit to. Isa to sa maestro. May dumating na maestro para Oo, tinulungan tayo ng maestro. Noong nakaraan, ang ating pagkikita ay nauwi sa kahihiyan. Ako ang may pananagutan. Ngayong pagkakataon, inanyayahan ko ang lahat para sa bagong pagtitipon. Si Pangulong Dai lang ang makakagawa nito. Isang sikat na personalidad. Ang nakuha si Fei Fei Bai. Ang galing. Mas maganda ka kaysa sa Tsi. Sang-ayon ako. Lahat ng bili ko galing sa Saang pera? Ay, Kayong dalawa ay. hayaan niyong ipakilala ko. Ito si, kasintahan kong si Fifi Bai. Nako, puno ng sorpresa si Pangulong Dai. Isang magandang artista. Ang kasintahan mo. Pangulong Dai, pwede bang makipag-picture kay Miss Bai? Hindi ngayon. Sige na nga. At ito naman, Ang ginoong ito, si Lin Feng, ang immortal na cultivator. ang saya mo. Nag-aaral ka ng immortalidad. Ang susunod kong pelikula ay tungkol sa pagiging immortal. Baka sakali, pwede tayong mag-usap. Tungkol dito, Miss Bai, ang laki ng production na ito. Pwede mo bang ibunyag? Nakapirma kami ng kasunduang pagkikimkim ng impormasyon. Pero maaari ka naming pagkatiwalaan ng pribadong impormasyon. Ang pangunahing aktor ay si Tony Stark. Isang pandaigdigang sikat na artista. Binibini Bai, tagahanga ako ni Anran. Nabalitaan kong magiging bida na babae ngayon. si Anran, si Fifi Bayan natin, madalas siyang katambal ni Anran. Huwag kayong magkagulo. Si Lin Feng, kilala ko siya.
Nanggugulo na naman siya. Ang kagaya ni Anran na sikat na artista ay kilala ng lahat, di ba? Tama. Pero kilala ka ba niya? Naku, Anran. At An. Anran, Ate Ann, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo? Kuya Lin Feng, alam kong nandito ka. Nandito ka talaga. Ano ang nangyayari, kuya? bakit ka nandito? Sinugo ako ng tatay ko para itanong kung kailan kayo ay magiging available para sa piging ng aming pamilya. Piging ng pamilya. Direk Dai, huwag po kayong magalit. Si Lin Feng ay umaasa lang sa kanyang mga koneksyon. Hindi naman talaga siya magaling. Huwag niyo pong panliliitin ang sarili ninyo. Ano ang sinabi mo? Mali ba ako o may problema? Mukhang siraulo rin naman siya. May matinong tao bang magsasabi? Nagsasanay sila ng cultivation. Kung ganyan ang prejudice mo sa mga cultivation practices, hindi mo kayanin ang role na to. Sa totoo lang, naalala ko, hindi siya bagay sa role na ito. Anran, mas sikat ka saki pero wala kang karapatang magpalit ng artista ng basta-basta. Hayaan mong linawin ko. Si producer Gian ng production na to ay matagal ko nang kakilala. Kung pag-uusapan ng koneksyon, ako si Bai Feifei, hindi aatras. HMP. Sagutin mo na iyang tawag. Hello, Kuya Gian. Huwag ka nang pumunta bukas sa set. Ano, bakit? Alam mo bang ang investor natin ay si Chairman An Kwansyong? Si An Kwansyong mismo. At na-offend mo pa ang mahal niyang anak na babae. Ate Ann, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pinaghirapan kong makuha ang supporting role na to. Kung papalitan mo ako ngayon, wawakasan mo ang career ko. Si Kuya Lin Feng, ang tagapagligtas ng pamilya namin. Kung sinabi niyang hindi ka karapat-dapat. Yan na ang desisyon. Tandaan mo, ugali bago ang talento. Kuya Lin Feng, mula nang unang magkita tayo, iba ka na talaga. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka talaga? Ang totoo, Maaari mo bang sabihin sa akin ang tunay mong pagkatao? sa totoo lang. Hindi ako galing sa mundong ito. Dati akong taong palaging nakakulong sa paglalaro ng video games. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Bruhawk, ang lakas ng loob mong puntiryahin ang aking espiritong ugat. Ngayon din, ikukulong kita. Matandang hanggal, mga siglo nang hindi umaangat, tipirin mo ang iyong lakas. Napasok ko ba ang mundo ng laro? Siyam na pag-ikot na espadang immortal. Pumasok ako sa mundo ng laro. Noon, hindi rin ako makapaniwala. Nang maglaon na pagtanto ko, ako na pala si Lin Feng. Kahit peke ang larong ito, tunay ang mga nararamdaman. Dito, mabuti ang mga magulang ko sa akin. Isinama ako ng ampunan ko sa bundok para magsanay ng immortalidad. Makalipas ang 10 taon, nang bumalik ako dito, nagbago na ang lahat. Wala na ang mga magulang ko, lumaki na ang kapatid kong babae. Desidido na ako. Hanapin sila kahit anuman ang mangyari. Hindi ka panipaniwala. Ang kwento mo, ayaw magsalita. CJ, hindi kita pipilitin. Pumunta ako para sabihin. Ito ang pamamaalam ko. Paalam. Ayon sa tatay pagkatapos ng away, sa angkan ng Le, mahina na ang angkan natin. Ang patriarka ng Le ay lalabas na, hindi natin sila kayang labanan. Si Keiko ng angkan ng Kay, pinuno ng alyansang Marshall. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Gusto ni tatay na magpakasal ako sa kanilang pamilya. Sabi nila si Binatang Kay ay kilalang manyakis. Magpakasal ka ba sa kanya? May pagpipilian ba ako? Kuya Lin Feng, alam kong malakas ka, pero masyado kang walang takot sa mga Le. Sagutin mo ako, tututol ka ba sa kasalang ito? Hindi kailanman kusa. Samahan mo ako bukas sa mga Kay. Para saan? Ang pag-iisang dibdib ng anak kong babae kay Binibining Kai ay biyaya para sa aming pamilyang at sa pagkakaisang ito, ang dalawang magigiting na angkan ay magiging iisa na. Chuanxiong, ang iyong layunin sa alyansang ito ay maliwanag na maliwanag sa akin. Nagkukunwari ka lang na humahanap ng kanlungan sa kapangyarihan ng mga Kay para sa sariling interes. Nakalaban mo na ang mga Ling ngayon, hindi basta-bastang kalaban. Ngunit ang iyong pagkilos ay nakahihikaya. Kung paglilingkuran ako ni Anran, sasagipin kayo ng angkan Kay. Siyempre, ang kadakilaan at kapangyarihan ni Binibining Kai ang siyang tamang pagtutugma. Walang kailangang ulitin, mga maliwanag na katotohanan. Anren, Ginoong Lin, anong ikinadarating ninyo rito? Una ko kayong nakita ng personal. Mas nakakabilib kayo kaysa sa telebisyon. Manatili ka sa akin ngayong gabi. Binibining Kai, ngunit hindi pa kayo kasal. Hindi ba't masyadong minamadali? Sa huli ay magiging akin siya. Bakit pa maghihintay ng kasal? Ikaw.
Hindi ko pakakasalan ang salbaheng ito. Pumunta ako dito ngayon para tapusin ang kasunduang ito. Kasuklam-suklam, nangahas kayong hamunin ang pamilya Kai sa sarili naming teritoryo. Nabaliw ka na ba? Humingi ka ng tawad sa mga Kai ngayon din, Anren. Matandang An, alam kong may pasya kang hirap. Ngunit ang pagsasakripisyo sa anak mo ay hindi solusyon. Aalis na kami. Ang pamilyang Kay ay hindi lugar na parang. Ang angkan ng Kay ay hindi lugar na pasyalan ng basta-basta. Ako si Lin Feng, dumarating umaalis kung saan ko gusto. Walang makapag-uutos sa akin kung kailan aalis. Katawa-tawa ang kayabangan mo. Bibigyan kita ng isang pagkakataong mabuhay. Gapangin mo ang daang ito. Tawagin mong daddy ng 10 beses at iwan mo si Anran. Gawin mo to at palalampasin ko. Kung hindi, wakas mo na. Binatang Panginoon Kai, ang binatang ito ay tagapagtanggol ng angkanan. Pakisuyo, bigyan niyo ng konting respeto. Ang aking paghingi ng tawad para sa kanya. Tatay, Akala mo kung sino ka? Ano? Asal-aso ka lang ng angkan Kay. Hindi karapat dapat ng respeto ang aso. Ran. Nabigo kita. Patawarin mo ako. Ama, Magsusumamo ka na ng awa o ito ang magiging kapalaran mo. Tingnan natin ang tapang mo ngayon. Anak, ikaw na ang bahala dito. Naniniwala ako sa'yo. Higit ka pa sa kayang-kaya. Ang lakas ng loob mo, lumakas na ang kakayahan ko nitong huli. Ipapakita ko sa'yo ang isang bagay mula sa pamilyang Kay, ang kapangyarihan ng 13 ko. Nabihisan na ng aking anak, lihim na sining ng pamilyang Kay, ang 13 ko. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa unang antas ng daigdig. demonyo ba ang gumagalaw nito? Ang gantong antas. Hindi ko maabot yan sa buhay ko. Ang lakas, ganyan talaga ang pamilyang Kai. Isang henyo sa bawat siglo. Anong klaseng galaw yun? Ang kakaiba. Nang magmasid sa dagat ang pamilyang Kai, nakuha nila ang inspirasyon mula sa kon, at nilikha ang 13 estilo, ang 13 kon. Nasa panganib si Lee. Ipapaalam ko sa'yo, sa mundong ito, kaninong kamao ang pinakamatigas? Sino ang may karapatang magsalita? Masyadong mainit ang kamao mo para sa bata. Anong ginagawa mo? Walang galang. Wala na tayo, tatay. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Gapang ka dito, tawagin mo akong daddy ng 10 beses, at palalampasin kita. Ikaw, binata, maghanap ka ng katapusan. Sige na. Tatay. Ikaw, walang kwentang tao. Alam mo ba, bata, may mas higit na tao pa. Pamilyar ang linyang iyan, matigas pa rin ang ulo sa harap ng kamatayan. Si Benefactor Kaikon ay isang Sky Realm Master. Hindi mo siya kayang pantayan. Kunin mo si Ranran at tumakas ka, ako'y mananatili sa loob ng 5 segundo. Tatay, Dahil siya'y nag-isa, nagpawi sa 5 sekta at 12 paaralan, siya'y nanatiling tahimik. Ngunit ngayon, si Keiko nang magpapadanak ng dugo. anong magagawa natin? Ang pinuno ng Martial Alliance ay karapat-dapat sa pangalan. Ang kanyang handerang pumatay ay nauuna sa kanyang mga palo. Sa antas na ito ng labanan, ni hindi ako makapamamagitan. Si Master Lin ay nasa peligro. Kuya Lin Feng, Ang bilis! Di ko makita ang galaw ni Ta. Lalong gumaling ang kanyang kakayahan sa mga nakaraang taon. Di man lang nakaiwas ang loko, patay na sigurado yan. hindi dapat kita dinala rito. Kasalanan ko ito. Nanan. Ang sarap ng masahe, nakatayo pa rin matapos ang buong lakas na Hindi man lang umurong, magaling ang pundasyon, kung pagkakatiwalaan kita, at kunin sa grupo, magandang plano, may potensyal ang bata, nakaabot na sa langit na kaharian sa murang edad, kalahati lang ang, ginamit kong lakas, para subukan ang tapang mo, magiging magaling kang alaga. Salamat sa pagpigil, Kuya Kai. May guro na ako, ano pa ang matuturo mo sa akin? Ano ang sinabi mo? Kitang-kita kong, binuhos mo ang lahat, wala kang pinag-aralan. Hoy, bata, ang kapalaluan ay, nauuna sa pagbagsak. Dahil tanga ka, ipapakita ko sa'yo, ang tunay na lakas, huwag kang magsisi. Banal na sandata yan. Papa, ano yung bagay na iyan? Ito ang Sunrise Divine Vow ng pamilyang Kai. Ipinagkaloob ng sekta ng Bundok Shang. Sa aming pamilyang Kai, hindi na kailangan ng pisikal na pana. Hilahin mo lang ang busog, at gamitin ang iyong lakas loob para mapana. Walang hanggan ang kapangyarihan nito.
Huli na para sa pagsisisi, hindi mo man pagsilbihan ang pamilyang Kay. Ayoko ring maging kaaway ka namin. Napakalakas na Handerim pumatay. Guru Lin, mag-ingat ka. Impossible. Ang lakas ng espada. Nakasalalay sa lakas ng gumagamit. Nasasayang ang busog na ito sa mga kamay mo. Busog, halika. Talagang pambihirang busog. Ama. Kung gusto mo, kunin mo. Kung ganon, kukunin ko na. Ginoong Lin, matagal mo palang itinatago ang tunay mong pagkatao. Kuya Lin Feng, ang galing mo. Sa'yo namin utang ang tagumpay na ito. Nasira ang kasunduang pag-aasawa sa pamilyang Kai, pero pasasalamatan pa rin kita kung isasakripisyo natin ang mga anak na babae para lang sa malaking plano. Ang ganitong tagumpay ay walang kabuluhan. Mabuti na lang naiintindihan mo. Saan ka pupunta, Ginoong Lin? Uwi para maghapunan. Ginoo, pumunta ako rito para humingi ng tulong sa'yo. Bakit kita tutulungan? Maaari kitang bigyan ng pera at mga babae. Kakita-kit ang alok mo, pero kaya ko itong makuha ng mag-isa. Pero Ginoo, lumampas na sa hangganan si Lin Feng. Nasugatan niya ang maraming miyembro ng aming pamilyang Leng. Si Lin Feng ba ang pinag-uusapan mo? Hindi ko kailangan ng pakiusap mo para asikasuhin si Lin Feng. May hindi pa tapos na usapan tayo. Ate Ranran, tubig nga po. Ang husay mo talaga. Sino yan? Paid liver po. Nene, may sorpresa ako para sa'yo. Si Auran. Ang lason sa kapatid mong babae ay walang antidoto. Gusto ko lang panoorin mo, mamatay ng paisa-isa, ang lahat sa paligid mo. Mabilis kumalat ang lason. Ayusin ko muna ang kanyang enerhiya. Nagkita na naman tayo. Kanino ka nagsasalita? Ikaw na naman. Nung nakaraan pinatawad ka na namin, napat pa kami ng direktor. Kapatid ko siya. Hindi mo siya maagaw. Isang hamak na cultivator ang lumaban sa amin, ngayon tuturuan kita ng leksyon. Banal na hatol na 5-5 pagbabawal. Ginamit mo ang Debeju sa amin? Lin Feng, matagal na tayong magkakilala. Kailangan bang ganito kalala? Mabait ako sa mga kaibigan, pero sa mga kaaway, gagamitin ko ang kanilang takot. Umalis na tayo. HMM. Di natin siya kayang talunin. Kahit ang direktor mismo, ay hindi mananalo sa kanya. Malas. Uurong na tayo. Naglagay ako ng proteksyon dito. Ligtas ka sa lugar na ito. Babalik agad ako. Hoy, tambay. Alam mo kung sino ako? Kumakalat ang mga chismis na ako'y natalo ng isang baguhan. Ngayon dinala ko siya rito para magharap tayo. Kayo pong dalawa ang saksi. Sana'y maging patas. Ang paglilitis na ito. Walang anuman, matanda ko. Ito yung hamak na baguhan na pinag-uusapan ninyo. Ang sabi-sabi raw, nakawasak ng Tri-Sound Illusion Array nyo. Paniguradong siya mismo, ang may gawa ng chismis. Mga bata ngayon, gagawa ng kwento, para lang sumikat. Umpisahan na natin, matanda ko. Si Tita Wang sa kapitbahay. Naghihintay para sa sayaw namin. Nagkamali kang ginulo ang pamilya ko. Batugan, papasukin mo ang iyong kamatayan. Ang panalo kay Xing Yi dyan ay walang saysay. Tumingin ka sa palibot. Puno ito ng mga regalo ko para sa'yo. Isang dekada na akong naglingkod sa pamilyang Tang. Hindi lang basta nalaman, ang mga walang katulad na lihim na armas ng Tang. Pinag-ayos ko pa ang mga disenyo nito. Si Tang Xin, pinuno ng aming angkan, ay aking tinalo. Sa totoo lang, ang aking pangalang kinikilala ay hari ng mga lihim na sandata. Ang haring armado. Anong kapal ng mukha mo? Ang kakayahan ni Elder ko ay nasaksihan ng lahat. Paano magwawala ang isang hamak na tulad mo rito? Wala ka pa sa kalingkingan ko, bata. Pinili mo ang landas na ito. Harapin mo ang kahinatnan. Sa susunod mong buhay, huwag kang manduro ng higit sayo. Bilasin mo, ubos na ang oras natin. Isang himig na umaakit ng kaluluwa. Mga kaluluwang naliligaw sa kabilang buhay. Anong nangyari? Parang naipit niya lahat ng mga nakatagong armas. Paano ito nangyari sa ganitong ikli ng panahon? Baka nanlalabo na ang mata ko. Ulan ng Pear Blossom Needles. Pana ng tangklan. Hinalu-halo mo lang ang mga iba't ibang lihim na armas. Aray!
Napakabastos, walang galang na bata. Pinahiya mo ako sa harap ng dalawang matatanda muli. Dapat marangal sana ang kamatayan mo. Ngayon ay paghihirapan mo. Gaya ng inaasahan ko. May kakayahan ka pala. Iniwasan kong gamitin ang buong lakas para hindi ako matawag na mapang-api. Ngunit ngayon kailangan kumilos. Aba, gagamitin na kaya niya ang teknikang yun? Pulang thread puppetry, lihim na pamana ni Elder ko. Ilang dekada nang hindi nakakita nito. Noong araw, winasak niya ang 5 dakilang sekta, gamit lang ang isang papay. Ngayon ay 3 papay ang kinokontrol, nang sabay-sabay. Ikaw pala ang nasa araw na yon. Ang inosente mo, binata. Nag-set up ako ng isang nakamamatay na forma dito. Ang masamang enerhiya sa loob ng dosenang mila, ngayon ay minahan upang kontrolin. Ikaw ay doon ngayon. Kakaibang, may isang mahina na foundation establishment aura, ngunit hindi ito nagmumula sa kanya. Ang mga threads ng Crimson ay nagbubuklod ng mga espiritu, ang tiwaling lupa ay nagpapanatili ng buhay. Gumuho sa takot, nagugustuhan ko kung paano ang mga ants tulad ng iyong pakikibakan sa kanilang huling sandali. Og. Ang demonikong resonance na ito ay labis na. Nararamdaman tulad ng hindi mabilang ng mga karayo, perching ang aking kaluluwa. Hindi ko na kaya ito? Hindi. Lahat tayo ay mamamatay kung ito ay patuloy. Masyadong makapangyarihan siya, kahit ang Heaven Realm Warriors. Maaaring mabuhay ito, higit pang mga amateurish magic trick. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ng tunay na kapangyarihan. Maghintay. Ano? Ito ay isang tunog array? Sinusubukan ba niyang gumanap? Nandito na ang tagapagsalita. Ano to? Saan nanggaling tong tagapagsalita? Bago siya mamatay, gusto pa niyang sumayaw ng huling beses. Kuya, bilasan mo, pigilan siya. Kuya. Di ko na kaya, tugtugin ang sayaw ng kabilang buhay. Anong nangyayari? Bakit di ko makontrol ang katawan ko? Gusto kong sumayaw kasama nila. Naalala ko ang kabataan ko. Pangarap kong maging katulad ni Michael, maging isang mananayaw. Kumukulo ang dugo ko. Nag-aalab ang kabataan ko. Di ko na kaya. Kailangan kong sumayaw kasama nila. Sigil, tigilan mo na yan. Anong ginagawa mo? Tigil, tigil. Ang buhay kong trabaho, sinira ng batang to. Sa simpleng tugtuging pangsayaw, ang mga pagsisikap ko sa buhay, sinira ng isang batang walang modo, gamit ang sayaw. Imposible, imposible. Ang sakit ng ulo ko. Ko, anong nangyayari? Ayos ka lang? Kailangan mo ng tulong? Paano ka naging ganito kalakas? Nandadaya ka ba? Ang madilim na mahika ay may kaukulang kapalit. Itigil mo na tong kabaliwat. Akala mo ikaw lang ang may ganito? Kahang mamatay ako ngayon. Sasama kitang mamatay. Yang kun dakilang paglipa. Gumuho na ang forma sayo ni Ko Elder. Nagsimula na ang pagbalikwas. Ganap nang naglaho ang forma sayon. Naging abo na si Ko Elder. Nahigitan ng bagong henerasyon ang dati. Aalis na kami. Magmadali tayong bumalik sa pagsasayaw. Hahayaan na namin kayo. Palem. Ubod ng sinaunang demonyong halimaw. Kaya pala may naramdaman akong bakas ng aura ng Foundation Establishment. Kaya ginamit niya itong ubod. Para sa lakas ng formasyon, sakto ang timing. Gagamitin ko ito para makalagpas. Tunay na unang lakas na likha ng langit at lupa.
Habang pinapanday ang aking katawan, ito'y napapasama sa nascent soul sa aking loob. Antas ng paglinang, chi refining. Foundation establishment, golden core, nascent soul, soul projection, divine transformation, heavenly tribulation, at mahayana. Sa ilalim ng nascent soul, hasain ang pisikal na anyo. Lampas sa nascent soul, paunlarin ang espiritual na diwa. Pag-iisang katawan at kaluluwa ang nagdudulot ng ganap. Pagbati, narating mo na ang gitnang yugto ng nascent soul. Ang mabilisang pag-unlad ay hindi palaging mabuti. Ang matatag na pag-unlad, ang pinakamahalaga, kung hindi ang triple tribulation, ay magiging malubhang banta. Halo, ito si Leng Aoshen. Natapos na ba ang trabaho? Halo, matandang kuga, bakit hindi ka sumasagot? Halo, Humihigip ang hangin. Ang angkan ng Leng. maligayang pagdating, Hilton Restaurant ng Leng Corporation. Paano ko kayo matutulungan? Boss Wang. Hoy, ang tagal nating hindi nagkita, Xiao Wen. Boss Wang. Pakawalan mo ako ngayon dito. Si Huang Yan mula sa Yongcheng Construction, hari ng East Xinhua District, kahit ang pamilyang Leng ay nagpapakita ng respeto sa kanya. Ilang buwan na niyang hinahabol ang babaeng ito. Lagi siyang umiiwas sa kanya. Wen, ang tagal nating hindi nagkita, nagkaroon ka na ng sugar daddy, dito ka na kumakain. Huang, birthday ng anak ko ngayon. Umalis ka na ngayon dito. Hay, batang babae, maganda pala siya, nakakataka kung magiging ba siyang sawing biyuda, tulad ng ina niya. Dapat palayasin ang restaurant. Ang basurang tulad niya. VVIP na client namin si Ji Huang. Pinakamarangal na bisita. Gusto mo ako mapaalis? Sasakan mo ang kliyente. Sige na, gusto mo sumunto, gawin mo na. Waiter, Sir, may libreng pagkain ba kapag nanapok ng bisita? ano pong ibig niyong sabihin? May discount ba dito kapag nanakit ng? Nagbibiro ka ba? Akala mo pelikula ito, gusto mong maging bida? Boss Huang, may umaaligid sa pamilya ko, tumawag ng tulong, tapos ka na, gwardya. Sino ang nagkakagulo dito? Ano ba nangyayari dito? Sawa ka na sa buhay. Patay ka kapag inasar mo si Huang. Mga kagalang-galang na nakatatanda, ako si Mabaw mula sa pamilya Leng, dumating para magbigay galang. Nilibot namin ang timog at naglakbay sa hilaga, nang hiram sa iba, at uminom ng maruming tubig. Tumalikod na kami sa mundo ng lakas, sa loob ng maraming taon. Ngayon musika na lang ang tugtugin, at hintayin ang yakap ng kamatayan. Umalis na kayo. Ang lakas ng enerhiya, tunay nga mga dalubhasa ng Sky Realm. Isang tunog ng laod, may ganitong bigat. Mamas, Ma. Sino ang dalawang ito? Noong nakaraan, may dalawang music hero sa daan. Pareho silang umibig sa iisang babae. Para, bigyan siya ng rosas. Nagtulungan silang dalawa, tumugtog sa mga lansangan. Nang makaipon na, pambili ng rosas. Anong nangyari sunod? Paumanhin, hindi kita mahal. Sa sandaling iyon, ang rosas sa kanilang kamay. Biglang nalanta. Mula noon, ginawa nilang awit. Ang kanilang pighatit hapis. Yumayanig sa buong mundo. Ang Melancholy Requiem. Sila'y pinangalanan, dalawang haring rosas, o second-hand roses. Nabubura ang mukha sa alaala, walang saysay ang pagdaramdam. Diretsuhin mo na. Mga nakatatanda, ang pagpunta ninyo rito, nagpapahiwatig ng malaking banta sa Angkan Leng. Kailangan namin ng tulong ninyo. Sinali ang lao at longlao ng pangalawang rosas. Kaya nila yung batang pasaway? Kahit mukhang ordinaryo man amit, kahit sino sa kanila, nasa tuktok na ng langit na kapangyarihan, nagkakaisa sila sa musika. Pumatay gamit ang tunog. Daming master na. Ang natalo sa kanila. Astig. Tol, marunong ka ba sakit? Medyo may alam lang, bihira na ang tunay na magkatulad. Sa totoo lang, ayaw kitang awayin. Pasensya na sa tapang ko. Nandito ako para makipagbakbakan. Takot ba silang Ocean na umasa lang sa inyo? Sabi raw magaling ka, nakaabot sa unang antas ng langit. Pero alam mo ba, ang rurok ng langit ay may galaktikong lakas. Higit pa sa kayang unawain ng mga baguhan. Payo ko, umurong ka na, bago ka magsisi, ikaw muna. Sayang naman. Ang tumitinding mapang-api na puwersa. Ano nang nangyayari? Kahit residual energy nito ay nakakaduro. Pero siyang batang iyon ang tinatamaan. Di ko na kaya. Si Ginoong Liang lang mismo, kayang magpakawala ng ganitong lakas. Hindi pa gumagalaw si Ginoong Long. Mga halimaw talaga itong matatanda.
Ako'y isang bulaklak sa gitna ng bagyo. Sino ng mga has humawak sa babae ko? Huhukayin ko ang ninuno niya. Ang pangit ng lyrics. Hindi pwede. Ang melodyang nakakadurog ng kaluluwa, walang epekto sa kanya. Ganito na ba siya kalakas? Sa ganito kabilis? O nagkamali ako ng hula? Sige na, subukan ko ulit siya. Naglako ako sa timog, naglibot sa hilaga, nanghingi sa iba, uminom ng tubig paligo. Mga taga Marte, mga taga Trisolaris, Sumasakit ang ulo ko, di ko na matiis, babasag ang bungo ko. Ginamit ni Ginoong Liang ang koro ng soul-crushing melody. Ganito ba talaga kalakas tong batang to? Kung ganito ang takbo, siya ang mabubuhay, ako pa ang mamamatay. bakit hindi pa siya naapektuhan? Pinapansin ba niya ang mga atake ko o hindi? Paano ganito kalakas ang batang to? Kakabahing lang niya kanina. Sabihin mo kung nasaan silang Ocean. Gaano man kalakas ang kapangyarihan mo, di mo matatalo ang dalawang pinakamalakas na master ng langit na nagtutulungan. Hoy! Batang to, huwag mong ipilit ang laban. Masasaktan ka lang nito. Kahit matanda na kami, ang aming pinagsamang Melancholy Requiem ang magwawakas sa'yo. Ngayon din. Mahahanap ko silang Ocean. Anong balak niya? Naghahamon ba siya sa dalawa, master ng langit mag-isa? Sabi nila ang pagkakasundo ni Liang at Long, mas makapangyarihan pa sa half-step martial secret kung patuloy mo kaming uuyamin. Ngayon din. Masasaksihan ko ang paghihirap mo. Kung ipipilit mo, huwag kang magalit kung brutal kami. Tandang layang, ang tagal nating di nagtambal. Ang mga paghihirap sa mundo, tutulungan kitang makalaya. Narating na. Pero iba na ngayon ang nakamamatay na himig. Isang tagapanood lang ako rito. Gusto ko nang umuwi. Naghahanap ng kaibigan saan man. Nakasumpong ng matapat na kasama. Yung bata ba yan ang kumakanta? Ang pangit ng tunog, pero parang nakakagaan ng loob. Paano nangyari to? Ginagamit niyang mga pambatang awit, pambato sa makabagbag damdaming, tugtugin ng mga elders. Mukhang kalokohan, pero ang galing niya sa paggamit ng panloob na enerhiya. Bakit parang hinihila ako ng kanyang pagkanta? Saan makakasumpong ng ganitong himig? Ilang taon na, di ko na narinig ang ganitong magandang tunog. Nakakamangha. Ayoko to, pero di mapigilang kumilos. Parang malaya na ako. Gusto kong sumabay sa kanya. Siya na pala, ang nagdidikta ng ritmo, ng tugtugan ng mga elders. Nawawala pati ang kanilang galit. Tol ka talaga. Paalam. Ang galing ng kakayahan mo. Susuko na ako, kahit patungan mo na patalim ang leg ko, kahit ilapat mo ang kutsilyo sa liig ng matandang ito, hindi ko ipagkakanulo si Binataleng. Sa penthouse sa itaas, nasa dulo ang elevator. Hoy, bata! Makinig ka sa payo ng matanda. Siling ba, puno ng pamilya Leng, mas makapangyarihan kaysa sa atin. Wala kang laban sa kanya. Salbahe ka. Imbentong daga, ang kapal ng mukha. Maglalagay ng gamot sa akin. Kung nais mo ng usapang mapayapa, ipakita mo muna ang iyong katapatan. Huminahon ka. Kapag nasiyahan na ako ng lubos, pakakawalan kita. Tigil. Sino ba yung sumisira ng pagkakataon? Lin Feng? Lin Feng, gusto mo talagang mamatay? Mang-aabala ka sa teritoryo ng mga Leng. Makinig kang mabuti. Huwag mong isiping takot ako sa'yo. Matatapos na ang pagmamataas mo. Mga gwardya. Dali. Wala nang natira. Teritoryo ito ng Angkang Leng. May daan-daang Earth Realm expert dito. At dalawa, Larilla Realm Peak Elder na nagbabantay. At sasabihin mong walang natira. Naniniwala ka ba sa sarili mong kasinungalingan? Mga gwardya, ngayon di. Halika. May huling salita ka pa. Lin Feng, hintayin mo ako. Sandali. Madalian lang, bilisan mo. Si Lin Feng ay hindi. Guro Li, ito ay nakuha ng pamilya ko mula sa Celestial Tomb. Walang katumbas na halaga. Ipagkaloob mo ang buhay ko. At ito ay iyon na. Isang Millennium Spirit Stone. Bihirang-bihira ang ganitong kalidad. Kahit ang aking guro ay ilan lang, ang may ganitong Spirit Stones. Isang kasiraang puri na may taglay ka nito, na tulad mo, tama. Guro Lin, kahabagan niyo ako. Pwede na ba akong umalis? Ano sa palagay mo? Lin Feng, magtakda ka ng iyong presyo. Ibibigay ko ang lahat. Malapit nang lumabas ang aking ama sa pagkukubli. Kung malaman niya na ako'y nasaktan, wawasakin ka niya, ipatawad mo ako. Ang daigdig ay sumusunod sa kanyang landas. Ang kapalaran ay sumusunod sa karma. Ngunit ang pagpapaubaya sa tulad mong basura, huwag, ang pinakamahalaga. Hindi mo dapat ginulo ang pamilya ko. Anran! Ayos ka lang ba? Pinuno ng angkan.
Nasa panganib ang binatang Panginoon. Sino ang may gawa nito? Si Lin Feng. Siya ang may gawa niyan. Lin Feng. Pinuno, tanggapin po ang aking pakikiramay. Masyadong makapangyarihan si Lin Feng. Kahit sina matandang Liang at matandang Long, ay hindi siya kayang talunin. Matandang Ma, siya ang tanging anak kong lalaki. Paano mo siya nabigong ipagtanggol? Mga gwardya, opo. Dalhin niyo siya at Bal Ian. Pinuno, hindi niyo ito magagawa sa akin. Pinuno. Lin Feng. Papatayin kita ng madyugo. Ang handaan ni Jian. Paano siya naanyayahan? Napakawalang galang nito. Di ko kilala ang mukha niya. Puslit sigurong pulubi. Ang pumuslit dito, kaarawan ni Ian ito. Mga miyembro lamang ng pamilyaan, at malalapit na kaalyado. Ang inanyayahan. Anong pamilya ang kinakatawan mo? Nag-iisa lang ako. Lahat tayo dito'y respetadong tao. Pakita mo ang imbitasyon mo. Patunayan mong inimbita ka. Hoy ikaw. Ikaw ang kinakausap namin. Tingnan mo yang damit. Peke at mura lang yan. Nakikikain lang to. Walang hiya. Palayasin ang patay gutom na to. Itaboy niyo yan. Tama. Pagdating ni Binibinian, baka matakot siya. Nako, di ba yan si Binibinian na si Anran? Ian, bakit kayo nandito? Inaayos namin tong nakapuslit. Kontrolado na ang lahat. Kuya Lin Feng, kanina pa kita hinahanap. Samahan mo ako sa loob. Ha? Tama ba ang naririnig ko? Papasukin siya sa panloob na bulwagan. Para lang yun sa pamilyaan, bawal lang hindi ka mag-anak. Puro pamilyaan lang ang nasa loob. Huwag na akong makialam. Ipakilala kita sa pamilya ko. Tara na. Narito na si Ginoong Lin. Ipakikilala ko ang isang mahalagang tao. Ang panauhing ito ay ang pamilyang An. Ang iginagalang na benefactor na si Lin Feng. Halika, maupo ka sa tabi ko. Bakit pinayagan ni Patriarch Anna? Umupo siya roon, dayuhan siya. Bakit mas mataas ang upuan niya kaysa sa atin? Kahit na pinagaling niya si Anra, dapat sumunod pa rin sa tradisyon. Nabaliw na ba ang Patriarch? May mga panauhing dumalo sa bigit. Nang walang dalang handog, kay lakas ng loob sa pamilyang An. Chuan Ying, magpakabait ka. Ikaw ba ang dakilang Master Li? Kung paniniwalaan ang pinsan ko, wala kang katulad sa medisina. Bakit hindi mo rin ako tignan? Ang tunay na galing ay nasusubok. Ipakita mo ang kakayahan mo. Ang mga nagpapanggap na manggagamot ay mga peke lamang. Ito ay sobrang kawalang gala. Kung ipipil, susuriin kita sandali. Marami kang karamdaman, pananakit ng likod, mahinang kasukaswat, panghihina ng katawan, paglalagas ng buhok. Hindi makatulog, mga palatandaan ng mahinang kidney key. Hinala ko, ang relasyon niyong mag-asawa ay hindi kasya siya. Wala kang kwentang sinasabi. Bakit mahina ang kidney energy mo? Dahil noong bata ka pa, hindi ka nagpigil, at ngayong matanda ka na, lumala pa ito, ang araw-araw na pag-abuso sa gamot. Nagpapahina sa'yo, kaya ganyan ang kalagayan mo. 2 taon ka nang di humahawak sa akin. Saan mo ginugugol ang enerhiya mo? Mahal, nagsisinungaling siya, huwag kang maniwala. Gusto mo ng katotohanan. Spell ng katotohanan. Matandang bruha ka, bagay ka lang, kay iwang na kapitbahay. Ako si Anchuaning Decente. Ano masama sa pribadong buhay? Pagkakita ko sa mukha mo, nawawalan ako ng gana. Anchuanying kang gago ka. Magbabayad ka nito. Mahal, pakinggan mo ako. Mahal. Boss, pakiusap. Mahal. Nakayayamot ang babaeng nang aabuso sa asawa. Anong nangyayari? Dumating na ang hindi maiwasan. Panginoong Leng, malaking kaarawan ng aking ama ngayon. Anong balak mo? Maswerteng araw ito ni Patriarkang At. Papaano ito makakaligtaan ni Panginoong Leng? Naparito ako para magbigay galang. Siya ba ang ama ni Binibining Leng? Ama ko'y nagpakita mula sa pag-iisa. Si Panginoong Leng ay nagkubli. Sinasabing nakalampas na sa makalangit na galing, kung hindi sa kanyang paghahangad ng isda. Magmumuni-muni pa sana siya ng matagal. Kapag natapos niya ang isdang iyon, mamamatay tayong lahat dito. Malapit nang matapos. Halos tapos na. Tanggapin mo ang aking mapagbigay na handog. Nakakatakot, ang lakas mula sa isang kisap mata. Mukhang ang kapalaran ng angkanan ay mawawasak ngayong araw. Tatay, Hindi ba yung batang yun kanina? Paano niya yun napigilan ng ganun kadali? Siguro mga kuya ko ang sumalo ng malaking parte ng lakas. Kung hindi, itong paslit na to, siguradong naging tinik na. Ikaw pala si Lin Feng. Anong gusto mo? Ang taamot sumulpot ka pa rito. Dinungisan mo ako kanina. Ngayon masdan mo ang iyong kamatayan.
Nakapaglabas siya ng loob na enerhiya. Nang may perpektong kontrol, walang sayang na lakas. Banal na kakayahan ito. Lampas na ito sa karaniwang pagpapalabas ng enerhiya, ang kakaibang aura sa kanya. Narating niya ang dakilang antas ng martial ancestor. Bakit hindi ko madama? Kahit anong lakas mula sa kanya, mali kaya ang ating hinala? Ikaw pala ang tumalo kay Second Hand Rose. Guru Lin, nakaabot na siya sa martial ancestor. Mag-ingat ka. Lin Feng, akala mo ba pagpatay sa mahihina, ay gagawin kang walang katumbas? Ang isip bata mo. Kakapasok ko lang sa larangan ng martial ancestor. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng martial ancestor. Laban na ngayon, kailangan kong mamili sa supermarket para magluto para sa kapatid ko. Nanghahamak ng Wuzong Master sa harap ng publiko. Ang tanga talaga, handa kang maging abo. Pinatay mo ang anak ko, paninindigan mong isilang sa mundong ito. Kwento ng Angkanleng, ang nakaraang patriarch, naglaan ng 10 taon sa dakilang ligaw na dragon technique, subalit si Cold Tyrant ay ganap ng nagtadhana nito. Napakagaling na kakayahan, nasasayang sa batang ito. Gulo, Naramdaman na kaya ni Master Lin ang panganib? Sabado ngayon, may discount ang supermarket, maagang magsasara. Maging abo ka na. Ginoong Lin, anong antas na ito? Malapit nang matapos ang sale sa supermarket, kailangan kong asikasuhin ito. Lin Gauren. Lin Gauren. Napaalam ko na sa mga tagapagpatupad ng batas, kayo. Mamamatay kayong lahat? Mga tagapagpatupad ng batas. Ang standby na ito'y nakapanggulo pala? Oo, Paano natin ito aaksyonan? nipadala ko na si Long Yi. Sa mga nakaraang taon, si Long Yi, halos wala ng kalaban. Tamang desisyon ang ipadala siya. Isa pang bagay, may puwersa mula silangang kapuluan, ang tumagos sa dakilang siya, lumitaw sa lungsod Nuhu. Una mang harapin ni Long Yi ang mga taga-silangan, saka patayin na lang si Lin Feng. Nauunawaan. Linisin ang lugar. Linisin ang lugar. Umalis kayo. Lahat kayo. Reyes. Hindi mo ba ako narinig? Bingi ka ba? Nandito na naman si Young Master Deng. Ika-8 beses na ngayong buwan. Nagugulo na ang lungsod ng pagkalaban mo siya, pagsisisihan. Umalis ka. Ngayon din, Sino itong dumarating? Ang lakas ng loob. Mga mandirigma, makinig kayo. Laging may mas malakas. Ang paghamon kay Young Master Deng Saxinhu. Alam mo ang kahihinat na. Boss, gawin na ba ang pamantayan? Baliin ang mga binti nila. Gawin mo. Ano to? Bansang Daxia. Boss, ibagsak mo siya. Tama na ang salita. Pangahas kayong sumuway sa punong tagapagpatupad. Lumuhod. Batas. Mga alagad ng batas. Mga tagapagpatupad ng Daksha. Umalis na kayo. CJ. Kuya Long Yi, bakit ka umatras kanina? Hindi sila karapat-dapat sa oras ko. May balita ba mula sa punong himpilan? Utos ng punong himpilan na puntahan muna ang libingan ng immortal. Ayusin ang mga ahente ng Dongdao, saka asikasuhin ang sitwasyon ni Lin Feng. kuya, sa tingin mo, makikita na natin ang mga magulang natin. Kailangan nating subukan kahit ano mangyari. Huwag kang lalayo sa akin mamaya. Ginoong Linga Oren, may nahanap akong mga bakas sa inyong hinahanap. Huling nasal ayan ang mga magulang ninyo. Sa libingan ng Sian Ren Kanluran ng lungsod. May kinalaman ito sa angka ng Leng, at kanilang mga lihim na lakas. Maging lubhang maingat kayo. Napakabaho ng amoy ng dugo dito. Ang saya-saya ng pagtitipon ngayon. May darating pang mga bisita. Anong mga lihim ang taglay nitong libingan na nakaakit ng napakarami? Pati ang mga onyoji mula Eastern Island ay narito. Siyaw-siyaw. Mga sukatan ng labanan. 40,000 ang antas ng kanyang kapangyarihan. Rurok na antas ng Grandmaster. Katulad ng sa iyo, Long Yi. Sa palagay mo ba? Maganda ako. Binibini. Napakaganda nito. Ano ang nangyayari? Napakagaling na onryojutsu. Karapat-dapat sa Daxia, ang sinaunang kaharian na magpalaki ng mga dalubhasang tulad mo. Ang aking tungkulin ay, hulihin lahat ng mga pumasok sa libingan. Ang misyon ko ay, huliin ang lahat ng papasok sa libingan ng immortal. Inaaresto kita. Long Yi, anong nangyari? Ang lakas ko.
nawala na. Ang tingin mo kanina, bilang para sa babae, nalason ka ng alakdang pulang buhangin ko. Sa susunod na 2 oras, di ka makagagalaw ng enerhiya. Kasuklam-suklam. Nakakaya mo. Tapos na misyon agad? Akala ko mas mahihirapan tayo kapag si Panginoong Guyo na ang gumalaw. Ang resulta, talagang sigurado. Ang ganda nitong taga-Daxia. Talagang espesyal. Pagkatapos, dadalhin ko siya. Para tamasahing mabuti. Mga hayop kayo. Ako bahala sa kanila. Una na kayo. Aalis kayo, akala nyo makakatakas ka. Mga walang kwentang insect. Wala nang makakapigil sa akin ngayon. Sino ka? Kailan ka dumating? Nandito na kami kanina pa. Nababagot na kaming kumakain ng mais. Luong Yi, yung lalaki, kamukang kamukha ng nasa larawan. Ikaw si Lin Feng. Kilala mo ako. Gusto ng headquarters na ako ang humawak sa kanya. Pero wala siyang kahit katiting na enerhiya ng martial arts. Ordinaryong tao lang siya. Malakas ang Onyojing ito. Pigilan mo siya habang nagpapalakas ako. Ay, Kakaiba, tuwing ginagamit ko ang Onyo Energy, para siya sa atin ang katawan niya. Parang pumasok sa black, mukhang wala siyang kahit anong martial artist na aura. Pero bakit? Hindi ko siya napansin ng matagal. Kahit katabi ko na siya. Sa tingin mo ba? Maganda, gwapo. parang kamukha mo ang tita ko. Ang lakas ng loob mong bastusin ako. Mga espiritu ng sangkalikasan. Ipahiram ninyo ang inyong Onyo power. Bigyan mo rin ako. Galit na si Lady Guyo. Ang lakas ng Onyo power. Parang 100 araw na nagliliyab. Naniniwala ka ba sa liwanag? Ito ang liwanag. Nabubulag na ang mata kong aso. Ang gaganda ng mga bola sa ulo niya. Kaya ko kaya magkaroon ng ganyan. Gusto ko rin yan. Ang mga babae. Ipapaunawa ko sa'yo. Ang kakilakilabot na babae kapag nagsisi. Magsisi ka na. Nakakatakot na itong panoorin. Sandali lang. Galing ka sa Eastern Island. Paano mo nalaman? Wala naman akong accent. Ha, kailan pa natuto mag-Chinese ang mga taga-isla? Teka muna. Bakit hindi ko napansin yun? Nakuha ko na. Siguro dahil ang tagal na natin sa Daxia, kaya natural na tayong nag-adjust. Hindi ba't magkapit-bahay na tayo? Dapat magkadamayan. Magkapatak ng luha man lang. Bilis, sabihin mo, kumusta ang kalakaran dito? Mabuti ba ang sweldo? At mga benepisyo? Nakakahiyang malaman. 200 piso lang sahod namin. Paano mo ako pinapansinin? Tahimik kayong lahat. Marunong ka rin mag-Chinese. Halika, magkwentuhan tayo. Hindi yan ang punto. Ang totoo, mamamatay ka na. Lahat na nilalang sa mundong ito. Ibigay nyo ang enerhiyang ginyang. Hanggang sa huling patak. Ganito ka kapa. Kung tamaan tayo nito, walang makakaligtas. Tumataas ng todo ang lakas niya. 50,000. 100,000. 150,000. Lahat ng enerhiya sa mundo, nagkakaisa sa isang maliit na bola. Ganitong klaseng kapangyarihan, lampas sa kakayahan ng tao. Delikado na to. Maghanda kang matunaw sa dagat ng Bata, umalis ka sa daan. Parang espiritual na enerhiya to. Sinusupsop ang yaman ng mundo. Pinapatibay ang mga ugat at buto para wakasan ang limitasyon ng tao. Subukan mo ang ginyang bomb. Gagamit ako ng simpleng cultivation, pamamaraan ng paghinga. Hinihila patungo sa kanya ang bola. Nawawalan na ako ng lakas. Hindi totoo. Hindi ito mangyayari. Bakit patuloy na dumadaloy ang aking ginyang energy papunta sa kanya? Paano nangyari to? Nilalamon niya ang yin yang energy. Parang may naghagis ng bomba. Tapos kinain mo pa. Paano niya to nagagawa? Sa kuna, kinukuha niya ang cultivation basic. Kung magpatuloy, magiging lumpo na ako. Hindi ako makaalis. Salamat sa pagsagip, Master. Ang lakas naman. Sa simpleng pagtayo lang niya, may kumakalat na. Salamat sa pagligtas ninyo, Sir. Ang lakas ninyo. Nakatayo lang siya. Parang nararamdaman ko, ang lakas ng mundo, siyaw-siyaw. Ang datos ng laban. Hindi gumagana ang power tester. Hindi ito masukat. Wala nang pag-asa. Ako na ang gagawa nito. Itinatago mo ang kapangyarihan mo. Nakatagong mabuti. Sino ang master mo? Pumanaw na ang aking master. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan niya. Huwag kang magpalusot. Si Lord Abe ang hash isa Onyoj sa Eastern Islands. Nakakakita siya ng kahit ano. Sa harap niya, walang kwenta ang pagtatap. Abe, baka. Mula sa dakilang angka ng Anmyoji. Abe. Ang ganitong tao ay isang alamat. Diyos ko, nakilala ko rin siya ng personal. Gumagamit siya ng enerhiya para harangan ng power tester. Hindi ko pa rin makita ang datos ng laban niya. Onmyoji Abino CJ. Sabi ng alamat, siya'y dakilang Onmyoji. Magaling ka nga, pero may kasabihan sa Daxia. Laging may mas magaling, at langit sa ibabaw ng langit. Bakit lahat kayo, paulit-ulit na nagsasabi nito? Walang originality, nababaliw na ako, walang creativity. Sa dugo ko, tinatawag ko ang mga Diyos. Perpekto. Maghukay ka pa ng libingan. Ayaw ni Lord Abe sa mga nanlalait. Sa katalinuhan niya, kapag pinyat niya kayo, ako ang kukuha ng ginyang power na nawala sa akin. Gumagalaw na si Lord Abe.
Tinatawag niya ang Shikigami. Bro, mag-ingat ka. Yan ay Sadako. minor seeding tape na naghahatid ng kamatayan. Hating gabing tawag na matinding galit. Siya kaya ito. Ganitong nakakatakot na nilalang ay naging Shikigami ni Lord Abe. Naghihilom ba ako? Nakikita ko talaga. Pagtatawag ng mahika, matagal na akong hindi nakagamit nito. Siguro ay tawagin ng isang kaibigan para sa aliwan. Encantada. Halika rito. Hoy, hindi ka nabigo, di ba? Nakakapagtawag din ng mahika ang batang iyon. Paano nangyari iyon? Kilala mo talaga si Sister Spirit. Gusto ko ang disenyo ng kanyang kuko. Tatanggalin ko mamaya ang mga iyon at ipadala sa'yo. Wag na. Talagang. Kaya pala siya ay isang tagapagtawa. Kaya pala, hindi ko matanto ang kanyang aura ng mandirigma. Ngunit delikado pa rin siya. Abisiki, malamang ay hindi pa. Nagpapakita ng tunay niyang kapangyarihan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Parang pamilyar ito parang sa pelikula. Napanood ko na to isang klasikong eksena. Dalawang stream ng Herrera Energy biglang tumataas ng mabilis. Mukhang magkamatay na magkalaban na puno ng galit sa mata. Senjen, kapit lang. Nakaka-touch talaga. Ang tagal kong hinintay. Ang sequel na ito, CJ Spirit Pen. Gumagalaw na ang Spirit Pen. Senjen, tibayan mo. Bumababa ang Herrera Energy. Ang tapat na intensyon ng Spirit Pen ay bumago kay Shenzi. Paglaban at pagmamahalan, pagkaraan ng maraming taon. Ganito ang wakas, kakaiba pero nakakaiyak. Walang kwenta. Prologo pa lang yun. Hindi lang ikaw ang may daya dito. Handang dugo, Impure World Reincarnation. Lumabas ka, Primordial 1. Primordial, iniinganyo niya ba? Sa aking dugo, muling isilang mula sa lupain ito. Magbangon ka, dakilang ninuno. Ninuno. Sinusubukan ba niyang tawagin si Abino Sinimis? Tagapagtatag ng Anyo Bureau, alamat mula sa mahigit 1,000 taon na ang nakaraan. Isang napakalakas na pinuno, pinakamahuhusay na mandirigmay nagplano habang nagdiwang. Binawasak ang hukbo sa isang kumpas lang. Mga alamat ng kanyang gaway na nanatili hanggang sa kasalukuyan. Kapag humarap sa ganitong nilala, naghihintay ka lang na mamatay. Wala, baka nakabalot ang ninuno. O marahil. Nabigo ang pagtawag. Abala masyado ang ninuno. Muli. Dakilang ninuno, magpakita ka. Malisyosong pagtawa. Tulungan kita. Umalis ka. Nagpapahinga po. Sinong walang modo ang tumawag? Sa akin dito? Pagpupugay sa dakilang ninuno, ako'y mula sa angkan ng Abe. Ika-negatibo 78 na salinlahi. Kasalukuyang puno ng onyoryo. Mahina ang pangangatawan. Naubos na ang iyong yin-yang na lakas. Paano kayang isang mahina mong nilalang ang naging master ng Onmyoryo? Tiningnan ko sa mga sikretong arkibo ng mga enforcer. Ikaw talaga si Abe no Seimei. Sabi sa alamat, sobrang protektado niya. Noong minsang ininsulto ng angkan, Yagyu ang Onmyoryo. Binugbog niya silang lahat. Ang lupit. Nasa panganib tayo ngayon. Nakikiusap kami ng tulong mo. HMM. Sinong may lakas ng loob? Manakit ng miyembro ng Onmyoryo? Nasa likuran mo. HMP. Tingnan natin kung gaano katagal ang tatagal mo sakin. HMP. Walang kwentang paslit. Laging may problema. Bubugbugin kita ngayon. Papatayin kita. Kaiyahiyang salot. Walang utang na loob. Laging may gulo. Walang galang na bata. Nagkamali ba siya ng napuruhan? Bubugbugin kita hanggang mamatay ka. Nagkakagulo ka na naman sa akin. Kaiyahiyang apo. Tigil. Tigil na kayo sa away. Makakapatay ka naman talaga. Taos puso akong humihingi ng tawad. Di ko sila nasanay ng maayos. Di ko inakalang ang aking mga apo ay magiging bastos pala. Oh yeah, binatang Lin.
Naalala ko, nung huling tawagin ako ng maestro mo para maglaro ng chess, nagsasanay ka pa lang sa paghinga. Nga. Parang naalala ko yan. Ninuno, bakit? Sinuntok kita para mailigtas ka. Kapag sinalakay ka niya, madali ka niyang madudurog parang langgam lang, kahit ako di makakalaban. Binatang Lin, tapos na ang usapan dito. Aalis na ako. Teka, may tanong pa ako. Ako mismo ang maghahatid, kay dakilang batas hari, ng kaharian ng Daksha. Hoy, sandali lang. Hoy, aalis ka agad? Ninakaw ba ng matandang yun ang merito ko? Guro, labanan mo ako ng buong lakas. Nagpipigil ka kanina, hayaan mong masdan ko ang tunay mong kapangyarihan, Guro. Pagbigyan mo ang hiling kong ito. Pakiusap, guro, ipakita mo ang lakas mo. Sabik kaming makita ang iyong antas sa labanan. Kuya, baka dapat tayong huminto. CJ, hanapin natin sina nanay at tatay. Alainan, Mukhang. Kailangan naming pilitin kayong kumilos. Xiaoran, Galit na galit si Kuya Longyi. Lampas na sa lahat ng limitasyon ang lakas niya. 40,000. 45,000. 50,000. pagmamalaki ng nag-aangat na dragon. Naging ba akong giniling, Guro? Bakit ka nagpupumilit ng ganito? Guro, huwag kang magpigil. Huwag mo akong alalahanin. Kung hindi, iyon ay paghamak sa dignidad ng martial arts. Kung tumanggi kang lumaban ngayon, kung hindi ka kikilos ngayon, hindi kita tatalikuran. Nakuha ko. Longyi, tumitindi ang kapangyarihan ng Elder. Pero masyadong mabilis ang pagtaas. Di ko na makita ng malinaw. Ano, ang mga mata ko, hindi ko masubaybayan ang galaw niya. Nasaan na siya? Ang katawan ko. Di ako makagalaw. Ito na ba ang katapusan ko? Xiaoran, Ayos ka lang ba, Kuya Long? para maging mas malakas, gagawin ko ang lahat. Pero ang taong ito, walang paraan para malampasan siya. Himpilan? Di ko kayang talunin si Lin Feng. Maghanap kayo ng ibang paraan. Punong tagapagpatupad. Ayon kay Longyi, di siya makikialam sa usapin ni Lin Feng. Lin Feng. Nakakatuwa. Narito ka na. Narito ka na. Binatang Lin, dumating ka rin. Ilang sandali na kaming. Naghihintay dito. Kilala mo ako. Kami ang tagapagtanod dito. May nagpahintay sa amin para sa'yo. Anong itsura niya? Nooy nakabalabal siya. Nakatakip ang mukha. Sinabing balang araw, darating ka talaga rito. Sinabihan kaming ibigay ito sa inyo. ito ang jade pendant ng nanay ko. Lin Xiaoran. Halika rito, It. Halika rito, It. Nasaan na siya ngayon? Kanyang hiniling na amin. Ipasa ito sa inyo. Bigla na lang siyang nawala. Paano ito naging? Kaugnay sa'yo? Huwag kang matakot, bata. Sino ka? Hinahanap mo ba ang iyong nanay at tatay? Paano mo nalaman? Nakilala ko na sila dati. Talaga? Nasaan na sila? Hugutin mo ang espadang ito, at sasabihin ko sa iyo. Hatakin mo ang espada para sa akin, at sasabihin ko sa iyo kung nasaan sila. Ang espada. Hilahin mo ang espada. Kapag nahatak na ito, dadalhin na kita sa kanila.
Sandali, binibini, what? Siya ang ancestral demon cultivator ng demonic sect. Dating pangunahing demonyo ng Great Sia Kingdom, pumatay siya ng libo-libo ng mga bihasang mandirigma. Kung pakakawala natin siya, magdudulot siya ng hindi masukat, nakaguluhan at pagdanak ng dugo. Mabilis dumating ang matandang Hangal. Kung hindi nila ako nakulong dito, patay na kayong lahat. HM. Parang nakita ko na siya dati. Makilala ang cultivator na tulad mo sa panahon ng Dharma Decline. Sa panahong ito ng paghina ng espiritu, bihirang makakilala ng cultivator na tulad ang napakabihira. Cultivator ka rin pala. Hoy bata! Hindi mo ba ako nakikilala? Noong unang araw mo rito, nagkita na tayo. Ah, ganun pala. Sabi mo nakita mo ang mga magulang ko. Bunutin mo ang espadang ito para sa akin. At sasabihin ko kung nasaan sila. Kaibigang Lin, huwag kang padala sa bita, kasundo. Nahuli rin kita sa patibok. Para sa mga demonyong cultivator na tulad ko, na bumagsak ng ganito kasalanan mo ito. Ngayong malaya na ako, gagawin kitang abo. Kaibigang Lin Xiaoyu, ang tanga mo naman. Bata, nakuha mong bunutin ang espada. Dapat ba kitang tawaging may tiwala, o Hangal na lang? Dahil pinalaya mo ako, sasagutin ko ang isang tanong. Noong mga nakaraang taon, ang iyong mga magulang, ay kinuha ni White Brow Daoist patungong Jinghang City. White Brow Daoist. Ang master ang kumuha sa aking mga magulang. Ano ang kahulugan nito? Nalaya na ang aking tunay na anyo. At lubos na nakapangyayari. Wala nang makakapigil sa akin. Karapat dapat niya maging unang ninuno ng demonic sect. Napakalupit na kagustuhang pumatay. Peligro. Nasasangkot si Lin Xiaoyu. Kahit ibuwis namin ang aming mga buhay, protektahan namin siya. Formasyong Langit Impyerno. Bakit mo hinahanap ang immortalidad? Ang pagpapakadalubha sabay hindi paglagpas sa lahat ng hadlang at malayang pagkilos. Ang pagiging immortal ay pagtalikod sa mundo. Tunay na liwanag ay mula sa pagtagumpay sa mga gapos. Ang kalayaan mo ay paghihimagsik ng demonyo. Wala akong pakialam sa mga sermon mo. Wala nang makakapigil sa akin ngayon. Tabak ng kaluluwa. Matagal ng kaibigan. Mula nang umalis sa bundok, ito ang unang tunay na laban natin. Ang mabuting enerhiya ng sansinukob ay walang hanggan. Hindi upang patayin ang immortal, kundi putulin ang kasamaan. Kahanga-hanga. Minaliit natin si Kuya Lee. Totoo, kahit sa rurok ng kanyang kapangyarihan, hindi siya makakalaban sa kanya. Siraan ang mga hangganan. Lin Feng. Iwan niyo ito sa amin. Kaya namin to. Xiaoran. Umalis na tayo.